Saan ipwersang nagpaputok ang Pilipinas at Amerika ng kanilang artillery units sa balikatan exercises sa Apari, Cagayan. Bahagya pang naantala ang ginawang military drill. Narito ang report ni Brian Castillo. Sabay-sabay na lumipad, malapit sa dalampasigan, dito sa Apari, Cagayan, ang ilang F-16 fighter jets ng Amerika. Yan ay matapos silang makatanggap ng impormasyon na lumalapit na sa laot ang mga kunwaring kalaban na nagtatangkang lumusob sa Pilipinas. Sunod na nagpakawala ng pag-atake ang mga nakaposisyong artillery units ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dyan ang 105mm howitzer ng Philippine Marines, ang Atmos 155mm howitzer ng Philippine Army, at ang ilang pangkanyon mula naman sa US Marines. Lahat ay nakaharap sa dagat para punteriyahin ang naval at amphibious assets ng mga kalaban. We are countering a seaborne invasion from an external threat. Ang maaksyong tagpong yan ay bahagi ng counter-landing live fire drill sa nagpapatuloy na balikatan exercise kung saan sentro ang coastal defense. Ganito malamang ang sasalubong sa mga kalabang magtatangkang dumaong sa dalampasigan ng ating bansa. Sabay-sabay silang aatakihin ng pinagsamang pwersa ng Pilipinas at Amerika para pigilan ang kanilang tangkang paglusob. Pagsasanay daw ito kung paanong pagsasamahin ng dalawang magkaalyadong pwersa ang kanilang mga kakayahan para sa iisang layunin na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. The intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. Isinagawa ang isa sa mga pinakamalaking live fire exercise ng balikatan sa Apari, Cagayan. Kung titignan sa mapa, direktang nakaharap ang probinsya sa Taiwan, kung saan pinangangambahan ang sapilitang pagkubkob ng China. Makailang beses na rin sinabi ng China na panguudyok ng gulo ang pagsasanay ng Pilipinas kasama ang Amerika. Sagot dyan ng AFP. Well, China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Bahagya namang naantala ang military drill kanina dahil sa na-detect na interloper o yung hindi otorisadong maglayag o lumipad sa lugar kung saan ginagawa ang pagsasanay. Tumanggi naman ang militar na magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa umano'y interloper na aircraft. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.